Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the evening here in the Philippines. At pag-uusapan natin itong si Maharlika. Binanata na naman ang gobyerno natin, specifically itong si Presidente Bongbong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos. Sabi ni Maharlika, itong Malacanang raw ay protektor sa mga smugglers. Okay? Yan ang itatalakay natin. Ipapakita ko sa inyo ang video na yan na sinabi ni Maharlika at meron pa siyang ibang mga akusasyon sa Malacanang. Okay? Pero bago ang lahat guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Don Mar TV, please consider na i-subscribe at i-follow sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. So ito ngayon, sabi ni Maharlika na itong Malacanang ay protector ng mga smugglers. Yan ang sabi niya. I-play natin itong video na ito at tayo ay magre-react tungkol dito. Play. Malinaw na ang Malacanang ay protector. Okay? Pero sila ay protector. Alam naman natin yan. Alright? Sabi niya, protector sila sa mga smugglers. Okay? Patuloy so natin. recently, mga kaibigan, I think 8 hours ago, nagkaroon ng speech na naman ang Lolo First Gentleman ninyo sa DTI. At sinasabi niya doon, okay, basahin ko na lang, alright? Nangako na ibangon muli ang Pilipinas, pero less than a year ay lumulubog na ang Pilipinas. Okay, sabi ni First Gentleman. Okay, ito raw ang sabi ni Presidente Bongbong Marcos sa kanyang speech, no? Ipinagmamalaki nating itanghal ang kalidad ng serbisyo at produktong Pilipino sa ating mga international trade partner sa kauna-unahang tanyag kagabi. Wow, pinagmamalaki daw ang serbisyo at produktong Pilipino. Sabi pa niya, determinado tayong gawing pangunahing exporter ang bansa para sa isang matatag na ekonomiyang pakikinabangan ng ating mga kababayan saan man sa daigdig. You know what? Pag pinakinggan mo, maganda naman talaga, di ba? Determinado tayong gawing pangunahing exporter ang bansa. Exporter, bakit nag-i-import tayo ng asukal? Kasi nga, yung mga importer at mga smuggler, pinoprotektahan ng Malacanang at business partner ng kanyang Mrs. President. So, ibig niya sabihin, protector talaga raw di umano itong Malacanang. Bakit tayo nag-i-import ng mga asukal na meron naman tayong maraming produkto raw dito sa Pilipinas, no? So hindi ko alam kung saan nakuha ang mga datos na yan kay Maharlika na masabi niyang protector ang pamilyang Marcos, specifically dito kay First Lady Liza Araneta Marcos, na sangkot di umano ang pamilya nito, no? Kaya nga pinoprotektahan ng Malacanang. Kasi ang ganda pakinggan Ang mga salita na matalinhaga, akala mo pag isa na buhay mo ito, napakaganda talaga. Kasi sabi niya, determinado tayong maging pangunahing, exporter ang ating bansa. Paano tayo maging exporter? Ultimong asin in-import natin. Paano tayo maging tanyag, first gentleman na maging exporter kung papayagan mo lang na hindi ituloy ang hearing dyan sa Kongreso at Senado na ang iyong asawa at ang iyong bayaw ay ka-business partner ng di umanong smuggler? So, itong si Maharlika ay very frustrated sa nangyari dito kay Michael Ma na hindi natuloy yung hearing tungkol dyan sa smuggling. So, tinitira na naman ni Maharlika ang speech ni Presidente Bongbong Marcos tungkol nga dyan sa ang Pilipinas ang mag-e-export. Paano raw tayong mag-e-export? Protektahan nyo ang smugglers. Na si Michael Ma. So, ibig sabihin, protector kayo, nakikinabang ang inyong pamilya. So, ito yung mga matalinhagang salita na madali lang to ilabas sa media, madali lang to ilabas sa ilong. Pero ang totoo, behind the scene, under the kulambo, under the bed, di ba? Ang ginagawa ninyo, behind the camera, ay pinoprotektahan ninyo, particularly itong Michael Ma at isang
another Michael Escaler na Okay, so sinabi ni Maharlika, pinoprotektahan ni PBBM behind the camera itong mga smugglers na ito. Sana naman Maharlika makabigay ka ng ebidensya dito dahil mabigat ito na akusasyon, no? Unfair naman sa pamilyang Marcos, unfair naman sa Malacanang na you said behind the camera merong pinoprotektahan itong si PBBM. Okay? So sana maniniwala kami sa inyo, maniniwala ang taong bayan kapag meron itong ebidensya na nagpapatunay na totoo ang kalakaran o ganyang mga pinagsasabi mo tungkol sa behind the camera na transaksyon na yan. Okay? Kung totoo man yan. Binigyan nyo na naman, okay, binigyan nyo na naman ng laya na actually, it's smuggling dahil based sa ano natin kagabi, report natin, import sila, nagbagsak sila ng asukal dyan sa Batangas nang walang karampatang permit o illegal ang transaksyon. So magaling lang kasi kayo magsalita, ibabangon natin. So noon, lagi itong hinahangaan ni Maharlika itong si PBBM. Ngayon tinitira na niya na ito raw si PBBM ay magaling lang magsalita. Ngunit si Maharlika hindi niya nagustuhan dahil protektor raw itong si PBBM sa mga ganitong bagay. Okay? Puro lang raw salita itong ating presidente. Yan ang sabi niya. Yung mga OFW, naku, sila ang bayani ng ating bayan. Tutuchucho, bagong bayani. Yung mga alagaan natin, yung ating mga mamamayan, ang ating magsasaka. Pero hanggat hindi mo kinukundina, first gentleman, ito mga sagot sa smuggling at tilang magbingi-bingihan ka, lahat ng mga sinasabi mo ay walang kwenta. Okay, mga hitad dyan na nag-aalboroto na. Okay, so yun ang sinabi ni Maharlika na kung ating matatandaan, no, itong si Maharlika, lahat ng kanyang mga vlogs, no, ay ngayon, lately, lahat ng kanyang mga vlogs tinitira itong Malacanang, itong si Presidente Bongbong Marcos. Especially itong sinabi niyang babaeng ahas dyan sa Malacanang, which is ang tinutukoy niya dyan is si First Lady Liza Araneta Marcos. Ni-mention niya na itong kaso ni Michael Ma na-prostrate ito dahil hindi natuloy. Okay? Yan ang mga mabigat na storya niya sa kanyang mga vlogs at itong nangyari sa Batangas na nagbagsak ng asukal na walang permit o illegal raw ang transaksyon. Bakit raw hindi ito pinansin ng Malacanang? Yan ang sabi ni Maharlika. So, kayong mga audience ko dito, anong masasabi mo niyo sa akusasyon ni Maharlika? Naniniwala ba kayo sa kanya? Yan ang malaking tanong eh. Mismo ako yan na totoo ba itong kanyang mga sinasabi? Kasi to be fair naman with Maharlika, maniniwala kami sa inyo kapag magbigay ka ng malaki na ebidensya. Meron ka bang written o dokumento na merong transaksyon dyan. Kasi yung ibang vloggers kasi like sila Thinking Pinoy, kapag merong mga malalaking issue, napapansin ko lang sa vlog ni Thinking Pinoy, nagpapakita siya ng mga dokumento o news man lang o vlog man lang na isang article na nagpapatunay na talagang may behind the camera na talagang itong sinasabi mo, itong Malacanang ay protector ng mga smugglers. Tayong Pilipino, ayaw natin yan ng smuggling na yan. No? Tayo mismo, ayaw natin yan. Pero, unfair naman dito sa ating Pangulo. It's very hard to accuse a person o a government official na gumawa ng ganito without even presenting an evidence.
Yun lang man ang sa akin, no? Hindi ko pinakailaman ang vlog ni Maharlika. Hindi tayo nangingialam. Sa kanya yan eh. Demokrasya naman tayo. Ang mahirap nito kapag tutuhanin siya ng gobyerno, no? Na saan mo ba nakita o saan mo ba nakuha yung mga impormasyon na yan? No? Talagang yung kay Michael Ma na hindi natuloy yung kaso, doon ka magtanong sa Congress at sa Senado. Huwag mong i-blame ang Malacanang because they are the executive. Yung legislative, dyan ka magrereklamo sana. Di ba? So, di natin ma-force ang isang bagay na i-blame natin sa ibang branch of government. Okay? Kung totoo man yung mga sinasabi mo, kahit picture man lang na nag-smuggle or ganyan, kasi sa pagkaalam ko, Maharlika, you are out from the bansa natin, no? Labas ka ng Pilipinas. Yung mga kinukuha mong informasyon, nababasa mo rin lang yan sa mga balita o sa Google. Okay? Mahirap yan. No? So, dapat kung totoo man yung mga sinasabi mo, mas maniniwala kami kapag nandito ka sa Pilipinas na ikaw mismo ang nakasaksi dito sa Pilipinas. Okay? So, yun lang naman ang sa atin. So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa mga sinasabi ni Maharlika tungkol sa ang Malacanang raw ay protector ng mga smugglers. Saan ba kayo papanig? Maniniwala ba kayo ka Maharlika? O maniniwala pa ba kayo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang Malacanang ay kinukundin na yung mga ganitong mga illegal na mga smuggling, mga smugglers na ito? Okay? Naniniwala pa ba kayo sa ating gobyerno? Which is ako, naniniwala pa man ako na sa ating gobyerno. Pero hindi natin maiiwasan na mag-comment, mag-react tungkol sa mga akusasyon ni Maharlika dahil mabibigat itong mga akusasyon niya. Okay? Comment, react, libre naman lahat yan. Babasahin natin ang inyong opinion. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. Have a great day. God bless sa inyong lahat. Happy Sunday.